sa pagsigaw ko ng kangaroo court sa kanila sapagkat yun ay burst of emotion sa panahon na nagpapaliwanag kami, binubusalan kami. Sa panahon na pinipaliwanag namin ang batas ng konstitusyon ay mas mataas kaysa Kongreso at sino mang nasa pamahalaan, hindi kami pinapakinggan. Paglaban natin at mahalin natin ang ating bansa because when you have congressmen like that who are abusive and arrogant and who flout the laws of the land and our constitutional rights, then our democracy is in grave danger. Mga kabayan, good news para sa kampo nila Ka Eric at Loren Badoy kasama ang kanilang legal team na si Attorney Harry Roque. Ito ay matapos ang matagumpay na ginawa nilang petisyon sa Korte Suprema kung saan pinalaya na rin kahapon sa wakas ang dalawang host ng SMNI matapos ang 7 araw na pagkakakulong sa batasang pambansa. Pero kung good news ito kila Ka Eric at Badoy, kalbaryo naman ang sasalubungin ng mga mambabatas dahil kahit pinalaya na nila ang dalawang host, hindi pa rin sila lusot sa gagawing paglilitis ng korte dahil sa mga kasong isinampa nila Ka Eric at Attorney Roque laban sa kanila. Mantakin nyo, hero pa ngayon ng Kongreso dahil ang sabi, palilalaya sila in the spirit of Christmas on humanitarian grounds. Pero sa totoo lang po, alam na nila na nakabinbin na yung kaso ng habeas corpus at didinigin po yun ng korte. Kasi ang habeas corpus po, yan ang binibigyan ng importansya ng hukuman. Samantala, malaking kahihiyan ngayon ang inabot ni Congressman Tambunting dahil nagtitrending ngayon ang pagkakalat niya ng fake news kung saan ay sinabi niya na ikinanta na ni Ka Eric at pinangalanan na niya ang kanyang source. Pero nanindigan si Ka Eric at ang kanyang abogado na walang katotohanan na may inamin siya kay Tambunting. Lilinawin ko lang po, bilang abogado ni Ka Eric, sinabi po niya na walang katotohanan yung sinabi ni Chairman Tambunting na sinabi daw niya kung sino yung source niya. Ang totoo po, walang pinangalanan si Ka Eric. Ang aking sasabihin sa inyo, I will protect the source. I did not reveal any names. So sabi niya, may nireveal na names. We talk about it. Sabi niya, in confidence, ay papakinggan niya ako. I did not expect na may sasabihin siyang mga bagay na maglalabag sa confidence ng aming pag-uusap. Ang sagot ko, Congressman Tambunting said na may source siya sa sinabi ko, story niya yon. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Ito na kaya ang umpisa ng kalbaryo ng Kamara at ang pagduwelta ng kampo nila Ka Eric laban sa mga nagpakulong sa kanila. Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. So napalaya na po sila ngayon. Nandun po ako, kasama nila ako sa kulungan nila kanina ng mga alas 5 nang lumabas po ang order na palayain sila. Mantakin nyo, hero pa ngayon ng Kongreso dahil ang sabi, palilalaya sila in the spirit of Christmas on humanitarian grounds. Pero sa totoo lang po, alam na nila na nakabinbin na yung kaso ng habeas corpus at didinigin po yun ng korte. Kasi ang habeas corpus po, yan ang binibigyan ng importansya ng hukuman kasi wala nang ibang karapatan na maging mas important bukod siguro doon sa karapatang mabuhay kung hindi ang kalayaan ng mga mamamayan. At tingin ko dahil nga doon sa desisyon ng Lincoln Ong versus Family na mainit-init pa, kakalabas lang na malinaw na bagamat merong kapangyarihan ng Kongreso na mag-cite in contempt at magpakulong, dapat ito ay sumusunod pa rin sa karapatan ng mga mamamayan to due process. Dapat bigyan ng pagkakataon na madinig at hindi po yung ginawa ng Kongreso. Mantakin nyo, si Loren Badoy kinulong dahil ang tanong, meron bang advertisers ang programa mo? Sumagot siya ng oo, sumagot siya ng hindi, o nagsisinungaling ka contempt. Ano naman kinalaman nun dun sa inquiry on fake news? Ang issue ng kung merong paid advertisements ang show niya. At si Ka Eric nga po ay kinulong dahil doon sa hindi pagsabi ng kanyang source. Lilinawin ko lang po, bilang abogado ni Ka Eric, sinabi po niya na walang katotohanan yung sinabi ni Chairman Tambunting na sinabi daw niya kung sino yung source niya. Ang totoo po, walang pinangalanan si Ka Eric. Pero parang may ideya sila kasi tinignan nila yung telepono niya kung sino mga tinatawagan eh. So madali naman po makita kung sino mga tawagan. Pero hindi po nanggaling sa kanya ang pangalan na kahit sinong source. So nanindigan po siya, nagpakulong siya ng 1 linggo dahil sa kanyang karapatan na nakasaad naman po sa batas na suot law, bakit naman niya sasayangin pa
yung kanyang pribilehiyo, pinakulong na nga siya ng 1 linggo. Ang tanong, anong mangyayari doon sa petisyon nila? Abay, 7 araw po silang nakulong. Hindi po maibabalik ng Kongreso yung 7 araw na pinagkait ang kanilang kalayaan. So sa akin po, may mga pagkakataon na maski ang kaso ay naging moot and academic na, ang hukuman dahil sa importansya ng issue, dahil ito po ay issue ng constitutional right, at dahil ito po pwedeng maulit na hindi dumaan sa proseso ng judicial review, yung capable of repetition but evasive of judicial review, maaari pong mag-rule pa rin ng Korte Suprema. Sana po si Speaker at ang kanyang mga tagasunod ay matuto sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi po nagtatagumpay ang mga nais na maging diktador sa Pilipinas dahil mga Pilipino, nais po natin ang demokrasya. Paglaban natin at mahalin natin ang ating bansa because when you have congressmen like that who are abusive and arrogant and who flout the laws of the land and our constitutional rights, then our democracy is in grave danger. Ang aking paghingi ng kapatawaran sa komitiba ng Kongreso ay hindi dahil ako'y nagtanong ng maling datos, sapagkat ang pagtatanong mali man o tama ang datos. Sa public expenditures ay karapatan ng mamamahayag at mamamayan. May source man o wala. That is very basic. At ang katungkulan na nasa pamahalaan at mga may kapangyarihan ay dapat maging transparent at accountable. Hindi para maging persecutor ng mamamayan. Pangalawa, I said sorry and I apologize for my disrespectful behavior sa pagsigaw ko ng kangaroo court sa kanila, sapagkat yun ay burst of emotion sa panahon na nagpapaliwanag kami, binubusalan kami. Sa panahon na pinipaliwanag namin ang batas ng konstitusyon ay mas mataas kaysa Kongreso at sino mang nasa pamahalaan, hindi kami pinapakinggan. So para sa akin, I should be more professional in asserting my arguments, but in a situation kung saan nilulupig at binubusalan ka at ginagamitan ka ng weight ng kapangyarihan, ay hindi po pwedeng makontrol mo ang emosyon mo. Kaya doon ako naghingi ng sorry. But I did not retract, I will not retract ng sinasabi ko ngayon sa inyong harap na may source man o wala ang mamamahayag, may soto law man o wala, ang dapat katungkulan ng Kongreso at ng lahat ng mamamayan, o lahat na nasa pamahalaan, including the President, including the lowest official of the land, is to be transparent and accountable to the people. So ang pagtatanong ko po sa 1.8 billion na hindi fake news. Yun ay pagtatanong. Hindi po dapat tinatulan yon. Hindi po dapat kami ikinulong, dapat sinagot ng maayos. Kasi ang totoo lang, may naiwan pang mahigit 2 billion pala. Nagkamali ako sa datos pero hindi ako nagkamali sa katotohanan. Mahigit 2 billion pa ang budget allocated for travel. At remaining is only 3 weeks. Anong gagawin nila sa 2 billion? Ikukulong ulit kami kapag nagtanong kami ulit? Well, stand by it. Ang aking sasabihin sa inyo, I will protect the source. Pero nireview niyo nga po, sir. It does upon Story niya yon. I did not reveal any names. So sabi niya, may nireveal na names. We talk about it. Sabi niya, in confidence, ay papakinggan niya ako. I did not expect na may sasabihin siyang mga bagay na maglalabag sa confidence ng aming pag-uusap. Ang sagot ko, if Congressman Tambunting said na may source siya sa sinabi ko, story niya yon. wala po kayo nabigay na pangalan. I am standing by the SOTO law. I will not reveal my source. At 24 hours, 160 signatories na mga PMA graduates. At terrible, still counting on. Sana po ang Christmas wish namin ay hindi na po mananatili ang paggamit ng totoong kalaban ng gobyerno sa Kongreso. At sana po ay magkaroon po ng paglilinaw sa kaisipan at damdamin ng pamunuan ng Kongreso that the CPP, NPA, NDF is not only operating in the armed area, sa red area. Nandito sila sa loob ng Kongreso and the threat against the sovereignty of the state is being threatened. Imagine every year they can access around 100 million of funds sa ating pondo at ginagamit ito para sa pagre-recruit ng kabataan at pagpondo sa NPA. I should know. Pag tinanong ako, red tagging ba ito? How can that be red tagging? Direct personal knowledge ko yan for 21 years sa CPP, NPA, NDF. Mapapansin nyo, lumalabas sila Franz Castro, Raul Manuel at si Arlene Brosas kapag nandyan ako sa harap nila, si Ma'am Lorraine. At mga kadre kagaya ko. Sana po silang inimbestigahan ngayon upang matigil na po ang kaguluhan sa ating bansa. Saan ka nakita? Laya na. The power of the people. Yan. Lakas talaga ng taong bayan. Ano? Alam niyo, sa totoo lang, it's not about
ano kasi kung talaga sila, kung tutuusin, paninindigan nila kung ano yung actions nila, 'di ba? Pero tignan nyo, hindi nila expected yung boses ng taong bayan. Kaya eto na. Ano masasabi nyo dito? Ayan. Pangalawa, I said sorry and I apologize for my disrespectful behavior sa pagsigaw ko ng kangaroo court sa kanila. Oy, tama lang yun. Pero okay din na naging civilized ka, na nag-sorry ka. Pero tama lang yung pagsabi mong kangaroo court, no? Marami kaming uma-agree na tama yung ginawa mo. Bagamat disrespectful yun, subject to contempt kasi kasama nga daw doon sa pagiging disrespectful. Pero yung grounds nila for contempt kay Eric ay hindi yung being disrespectful, kundi yung hindi pagsasabi doon sa source niya, which is under napapaloob doon sa Sotolo. Ngayon di nila kayang panindigan. Sapagkat yun ay burst of emotion sa panahon na nagpapaliwanag kami, binubusalan kami. Sa panahon na pinipaliwanag namin ang batas ng konstitusyon ay mas mataas kaysa Kongreso at sino mang nasa pamahalaan, hindi kami pinapakinggan. So para sa akin... Alam mo ka, Eric, huwag ka na magsalita. Baka mamaya patawag ka naman, kukontempt ka na naman. Tama na yan. Ay, hindi, joke lang. Go. I should be more professional in asserting my arguments, but in a situation kung saan nilulupig at binubusalan ka at ginagamitan ka ng weight ng kapangyarihan, ay hindi po pwedeng makontrol mo ang emosyon mo. Kaya... Baliktarin natin ng sitwasyon. Tingnan natin kung may i-apply nila yung pagiging professional na sinasabi. Yung isa nga, nanduduro Diba? Nanduduro, professional ba yun? Tinawag kang honorable. Pero nanduduro ka? Porke ikaw ay congressman? Paduano? Doon ako naghingi ng sorry. But I did not retract, I will not retract ng sinasabi ko ngayon sa inyong harap na may source man o wala ang mamamahayag. May sotolo man o wala, ang dapat katungkulan ng Kongreso at ng lahat ng mamamayan, o lahat na nasa pamahalaan, including the President, Tama. including the lowest official of the land, is to be transparent and accountable to the people. So ang pagtatanong ko po sa 1.8 billion na hindi fake news, yun ay pagtatanong. Hindi po dapat tinatulan yon. Hindi po dapat kami kinulong. Dapat sinagot ng maayos. Alam nyo kung bakit medyo huli na yung 2 billion na naiwan? Kasi unprepared si Ka Eric at saka si Dr. Loren Badoy. Biruin ninyo, ipatawag nyo ngayon din, sabi nila, di ba? Ngayon din. Ibig sabihin, hindi sila prepared. And one more thing, walang counsel, walang legal counsel at that time. So kulang pa talaga siya sa preparasyon. Pero after nung hearing na yon, binalikan natin. Sama-sama na naman taong bayan. Nalaman pala natin na meron pa palang 2 billion. Yun ang dapat sagutin ninyo. Manduduro din ako sa inyo, mga congressman kayo. Mali ako sa datos pero hindi ako nagkamali sa katotohanan. Mali sa datos, hindi accurate yung datos, pero may katotohanan yun. Kayo mga congressman, Mahigit 2 billion pa ang budget allocated for travel. At remaining is only 3 weeks. Anong gagawin nila sa 2 billion? Actually, it's it was a trap. Bakit? Kasi because of the pagtatanong ni Ka Eric, doon sa 1.8, mas lalong nadagdagan yung 1.8, naging 2 billion. Hindi biro yung 1.8 naging 2 billion. Merong 200 million. Hindi biro yung 200 million. Maraming tiyan ang mapapakain yung 200 million. The deficit doon sa 1.8 billion. Because of that, pagtatanong ni Ka Eric, etong mga congressman na sinungaling, sabi nila 35 million lang daw yung 40 million lang yung kanilang nagastos. Saan napunta yung tama ba? 200 million. Ikukulong ulit kami kapag nagtanong kami ulit. So, may source o wala,
accredited ka ng KBP o hindi, ang pagpapahayag at pagiging mamamahayag ay tungkuling kilalanin ng gobyerno yan at estado. Tama. Yan ang counter-check sa power of the state and the government.